Parang konti lang ang pinagpala. Isa pa nga po, sigaw ng amen. Amen! Pinapalakpakan po ang Lord dahil pinagpala tayong lahat ngayong linggo na to. Kasi kung hindi tayo pinagpala, wala tayo ngayon sa bahay-sambahan niya. Diba? Yung buhay na pinagkaloob, yung umaga na pinagkaloob ng Lord sa atin, isa na to sa mga pagpapala at biyaya na ibinigay niya sa atin ngayong linggo. Kaya magpatuloy tayo sa pagbibigay ng pagpupuri at pagkasalamat sa Kanya.
Palakpakan natin ng Lord. Ayan, kita-kita ng Lord. Masaya ang Lord dahil masaya din tayo. Kaya ipagpatuloy natin yung pagpupuri sa Kanya. Alam natin na mas mapayapa. Mapayapa. Yung nagawa sa piling niya. Piling mo Lord kami ay walang iisipin problema. Sa piling mo Lord kami ay safe. Kaya Lord, nalaking mo ang awit natin. Sa piling mo wala nang ipanganak.
sa pagsamba. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka sa daigdig ng mga patay. Humimlay man ako, ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasalikan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan, magtatagpo kita roon, upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikin, pagdiliming parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo iyong gabi parang araw na maningning, madilim at maliwanag sa iyo pareho rin. Atin pong awitin, My Hope is Pure. Kayong lahat ay isang-samang manalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Sobrang nakakataba ng puso dahil napakarami ng bilang ng iyong mga anak na sa iyo ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon. Lord, salamat sa buhay, sa umaga, at sa tanghali at gabi na aming dadanasan sa pagkapit, Lord God. Lord, ikaw po ang maging sentro. Ikaw ang maging sentro ng buhay at ang pag-uusapan, pagpupulayan ng mga na ito, Lord God. Ang gawain ito ay para sa iyo lamang. Hindi ito para sa kung sino man. Ito ay para sa iyo na aming tagapagligtas, Lord God. Lord, salamat po, nawa po. Bigyan nyo ng katalinuhan ang taong magsasalita ngayong araw upang maunawaan namin ang iyong mga salita na nawa ay maisa buhay ng bawat mananampalataya na narito, Lord God. Lord, pinapanalangin po namin ang mga kapatid namin na nasa malayo na nawa po ay maramdaman nila ang init ng iyong pagmamahal, Lord God, ang init ng iyong pag-iingat sa kanila naman sila malayo. Alam namin ang kanilang pananampalataya ay hindi mawawala sa iyo, Lord God. Lord, ito po ang aming panalangin na may kasamang pagpupuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sa
Jacob at Bersabesa at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at pinabuti niya doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabi iyon, siya ay nanaginip. May nakita siyang agda na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalakitan. Maagang gumising si Jacob upang maagang iyon, kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at inilalagay sa Diyos. Tinawag niya ang Betel, ang lugar na iyon at dati tinatawag na Luz. Maraming salamat sa mga kamay ng anak mo nagkaloob. Sila na hindi nagdamot, Panginoon, at pagkos buong puso nagkakaloob, Panginoon, ang kanilang tinatangkilig. Ang aming hiling at dalangin, Panginoon, ay biyayaan mo pa sila ng siksik, liglig at kumaapaw, at panagumpayin mo, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga tinatangkilig, upang masamay pang pagpapala, Panginoon, ang kanilang matanggap, at ito'y maibalik sa iyo at magamit, Panginoon, sa ikalalago ng iyong ministeryo dito sa lupa. Sa iyong pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ating maririnig ang aming
Sometimes it don't go away, and I ask you what you have said. Tell me and get your mind, or I choose to ignore. Whatever we wanna know, and I make other choices for sure. Ito po itinalangin ng mga bata. Panginoon, maraming salamat po sa buhay at kinakasan na patuloy mong pinagkakagawa sa mga bata ito. Salamat sa kanilang talento na patuloy mo, Panginoon, ginagamit upang sa iyong bahay na iglesia, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanilang katalinuhan, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang pag-aaral, maging, Panginoon, sa kanilang paglalaro. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng kanilang mga magulang na patuloy na nagbibigay ng kanilang pangangailangan sa araw. Salamat po ang sa amin, sama at kailangan sa pangalan ng Jesus. Amen. Ay saglit na ito po sa mga sulat ni Mateo, Panata 13, na talatang 36 hanggang 43. Nahulugan ng talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapangirang damong tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus, "Ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabubuting binhi o ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapangirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng magiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahalis nila ang mga ito sa lumalagablag na bugon, at doon ay mananami sila
at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid at magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama, makinig ang may pandinig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Ayan. Tayo po'y dumako naman sa ating pong pagbibigay sa ating building fund offering. Ayan, tayo po tumayo at ating po ay panalangin. Di ba? Gusto ko na po tayo sa mensahe ng awit na dadaling ko na ating koro. Ito pa.
Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Para mahina, palapakan natin ng Diyos mga kapatid. Pwede na. At parang kanina ay, okay ka na ba at Nicole? Kanina? Dahil ngayon po ay Nutrition Month, ay alam natin lahat, buwan ng July ay yun nga ating tinatawag na Nutrition Month. Bago po ako magsimula ay nais ko munang kilalain, may bisita tayo ngayon, Reynaldo Jose from Balatong B. Palakpakan naman natin siya. Alam naman mapil na talagang warm welcome siya dito sa atin. Sana po ay regular na kayo makasama namin, puti na Reynaldo. Sa po mga kukunin po namin address ninyo para magalaw na kayo sa inyo. Ay, ito po bang permanent address nyo sa Balatong B? Ayan, salamat. Sama natin si Reynaldo. At dahil ngayon po ay tinatawag natin Nutrition Month, alam natin yung kanilang tema. Sama-sama, tama ba? Mga public deaf and teachers natin, sama-sama sa nutrisyon sapat para sa lahat. Ay yung kanila pong official sub-theme ay nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Ayan po. Sige nga, tignan mo yung katabi mo kung talagang na yan ay puno-puno ng nutrisyon. Sige. Mukha naman, sige. Sobra-sobra sa timbang. At dahil ang paksa natin ay tungkol sa tinatawag natin the tares, the parable of the tares, or the dam, yung pong damo. At bago tayo pumunta sa ating direksyon ay nagpapasalamat tayo dahil ito na yung ikalawang linggo ng pagsasagawa natin. Kumbaga, naka-take off, medyo umaangat-angat na tayo sa apat na yugto ng ating tinatawag na lakbayin. Kanina sa ating panunumpa, nag-under oath po tayo. At dahil yung mga kapatid, nangako po tayo kanina, tumaas ang ating kamay. Ang sabi dito, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, ako ay nangangako na aking dadaluhan at tatapusin ang 40 araw na panalaginan. Ikaw ang aking uunahin bago ang lahat. Aking itataguyod ang programa ng inyong iglesia sa panalaginan. Ito ay aking tipang sa iyo. Nagsasabi ng buong pusong katapatan at pawang katotohanan lamang. Kasihan nawa ako ng Diyos. Amen. Kaya yung pong ating Sunday School ng kalalakihan, doon po tayo sa parsonage, mga kapatid. Humiling pa ako sa aking anak na babae na bigyan ako ng insenso. Ayun po, kaya pag nagdaraos tayo ng kalalakihan doon sa parsonage, makakaamoy po kayo ng insenso. Hindi para patulogin kayo. Habang tayo nag-aaralan. Amen, mga kapatid. Alam ko pong isa ito sa requirement, mandatory po talaga, mga kapatid. Dahil bahagi ito kung paano dumadaan o dumaan din sa proseso ng segregation ang mga damo, ang bunga ng tares at ng wheat tungkol sa isang matabang trigo. Tignan nyo nga yung matabi nyo kung matabang trigo yan. Mataba. Mataba. Pansinin nyo mga kapatid. Hindi lang ako nakagawa ng isang malaking dyan. PowerPoint. Halos magkahawig yung trigo at mga damo. Yung kung nasa ilalim ay malapit ng
Ani, malapit ng anihin. Ano po? Yan po. Halos magkahawig. No? Yung mga damo at yung mismong totoong trigo. Tingnan mo yung katabi mo kung magkahawig kayo. Kahawig mo ba yan? Saan natin sila kahawig? Baka yung iba naman ay nagkukunya-kunyarian lamang na sila'y trigo. Di ba? Ano-ano po ang mga katangian ng talagang totoong trigo? Doon sa sinasabi ni Jesus na huwag muna ninyong bubunutin at baka may madamay. Mag-ingat. Huwag kayong apurado. Parang sinasabi ni Jesus na hinay-hinay. Kailangan maging maingat bagamat sila'y sabay na tutubo doon sa bukirin. Kapatid. At ang dalawang pagkakaiba, ang trigo ay habang lumilintog yung kanyang bunga ay ano po? Ano nangyayari sa kanyang katawan? Ito. Ito po nasa ilalim. Siya ay yumuyo. Habang siya po'y lumilintog, habang pahinog siya ng pahinog, hindi siya mayabang. Hindi po siya nananatiling matayog sa kanyang sarili. Hindi katulad ng damo. Ano po? Hindi katulad ng damo, kahit nahinog na yung kanyang peking bunga, nananatili po siyang nakatayo, tuwid na tuwid, yung damo. Di ba? Maliwanag po ba, malabo? Ito po ninyo, yung damong humalo doon sa kasabay ng totoong trigo. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Ang pinag-uusapan natin tungkol sa totoong trigo at talagang mga damong nagsisilbing sangaban, nagsisilbing balakid. Bagamat merong instruction, yung may-ari ng bukirin, huwag muna ninyong aanihin at baka madamay. Yung mga talagang totoong naglilingkod, baka may masaktan. Di ba? At ang striking, mga kapatid, bagamat sabay silang tumutubo sa umpisa, hindi natin napagkakamalang mahirap i-determine, mahirap i-trace, ilalanin kung sino talaga ang totoong trigo at peking damo na sumabay at humalo doon sa totoong trigo, sa tunay na trigo, doon sa talagang authentic na Kristiyano. Kasabay natin sila sa araw-araw. Tingnan mo yung katabi mo. Baka yan yun. Diba? Kailangan din makilala natin yung ating sarili. Tayo ba ay talagang tunay na trigo na habang lumilinto, habang pinagpapala, habang nabubusog sa klase ng ating bunga, ay malayong-malayo doon sa talagang mga damo, yung balakid, sapagkat malaki rin ang pagkakaiba. Sa umpisa yung itsura, halos pareho. Nagkukunwari na siya'y trigo, pero ang totoo pala siya'y peke. Diba? At habang tumatagal, yung dalawang ito, malaki na kapansin-pansin pagkakaiba sa kanila. Tuwid na tuwid, habang tuwid na tuwid yung damo. Nandiyan yung aking anak. Tuwid na tuwid din. Anak, ba yan? Masunod mo. Asan yung dalawa? Kulang yung aanihin natin pag wala yung dalawa. Ito yung aanihin pa lang. Gusto ko makita natin, mga kapatid, na bagamat sa haba, alam na natin
yung harvest season eh. Alam na po natin yung pag-aani. Alam natin darating yung panahon ng pagsusulit natin sa Diyos. Alam na natin yun. Bagamat alam natin, ilan naman sa mga tao ang siniseryoso ang pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. Maaaring alam natin, darating yung tunay sa buhay natin. Para yung ating pinag-aaralan sa manual, sa ating lakayin. 1, 2, 3, and 4. Matatapos po tayo. Darating ang panahon, magkakaroon ng deployment. Magdarating ang panahon, pagkatapos natin yun, isusugo at isusugo tayo. Magtatanim at magtatanim tayo. Maghahasik at maghahasik tayo. Darating din ang panahon, sa ayon sa gusto natin, mag-aani at mag-aani tayo. Amen? Bagamat ako din po ay talagang meron din akong guilty feelings, meron din akong evaluation sa aking sarili. Sabi ko nga, Panginoon, tama na ba? Ito na ba yun? Ito na ba yung sinasabi kong paglilingkod sa loob ng maraming panahon at halos 3 dekada na aking paglilingkod? Hirap nga po. Na halos 3 dekada na aking paglilingkod. Ito na ba yung resulta ng aking paghahasik? Bagamat sabi natin, bago tayo pumunta at gumalo sa direksyon na yan, ay inihahanda natin yung ating sarili sa 4 na bagay. Sabi nga, pames. Hindi Messi, ha? Hindi Messi, kundi pames. Sabi nito, inihahanda natin yung ating pisikal. Pag-gising ng maaga, di natin alam kung ano oras talaga yung magkakasundo sa inyong prayer intercessor. Yung 40 araw, 40 gabi po nagkasundo, kalalagay, alas 9 ng gabi. Talagang siguro natin nasa bahay na tayo. Seryosohin natin, ha? Kailangan talagang italaga natin yung ating sarili. Hindi yung sasabihin natin, wala akong panahon. Yan lang yung bakante kong oras. Yan yung spare time ko lang sa Diyos. Wala akong magagawa. Marami akong obligasyon. Sino bang walang obligasyon? Pare-pareho wala naman tayo 24 hours a day. 7 days a week. 30 days a month. 365 days in a year. Pare-pareho lang naman eh. Sino ba nito 25 hours? Sino ba Diyos niyo? Makakaiba ba tayo na Diyos? 25 hours, 26 hours, 27. Kung pare-pareho lamang ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hindi po mahirap magkasundo. Napakadali lamang magkasundo sapagkat alam natin ang paghahalin tulad sa atin bilang mga totoong trigo. Napapansin po ninyo yung trigo sa sobrang hipit na niya sa bunga. Ha? Yung wheat, sino rito? Alam natin kahit saan. Mga food products, nandun po ang wheat, ang trigo. Sa taho, may trigo din. Sa beans, may trigo po yan. Diba? Ano pa ba may gatos na may trigo? Tinapay, may trigo with bread. Kung una po, ayaw namin kumain ng wheat bread, lasang dyaryo. Araw kumakain ng dyaryo, sapan-sapan. Pero dahil ang pinag-usapan natin ngayon ay nutrition month po ngayon, ay bahagi ito na hindi naman papaano natin pangalagaan ang 4 na bahagi ng ating pagkatao. Una, ang ating pisikal, ikalawa ang ating emosyonal, ikatlo ang ating mental, at ikapat, higit sa lahat, at ang pinaka-importante ay ang ating spiritual na buhay. Amen? Yun po yung 4 na bahagi, 4 na pagkatao ng ating paglilingkod, mga kapatid. Ngayon, ganun, talaga naman kilala na natin. Kung nakikilala natin yung parabola, ang talighaga ng mga trigo at ng damo, na ang trigo nito sa kabila, na may mga kasabayang mga damong panira,
talaga namang panira eh. Ano-ano nga ba ang mga panira sa buhay natin? Ano-ano nga ba ang pilit na sumisiksik at tumutubo? No? Bigla-bigla na lang sumisingit para maantala, para ma-traffic, para ma-distract, ma-disorient tayo, at mawalan ng maayos na sustansya ang isang trigo. Alam niyo po, sa pag-aaral, dito pa lang natin tikman, ano? Ito ayon lamang sa pag-aaral namin sa seminary. May mga comparative studies po yan. Griego, Biblia, Griego, Hebreo, ano? At kung ano-ano pa, Aramaiko, na hindi naman namin sabi ko, pag-alaga natin ito pagdating sa mga iglesia lokal. Hindi. Aalamin natin bakit ito ang mga inihahalin tulad ni Jesus. Ang trigo at ang damo. Bakit? Merong malalim na theological at spiritual na ambag ito sa buhay natin mga kapatid. Sapagkat yung trigo, habang papasin nyo, habang lumilitog yung kanyang bunga, kita nyo yung pagiging mababa niya, no? Diba? Na habang tayo ay nagpo-prosper sa buhay, nandun pa rin yung pagiging mababang loob. Hindi mapagmalaki. Pili ko na yan, ha? Hindi siya mapagmalaki, oh. Yumuyo yung kanyang bunga, kahit busog na busog siya. Kung paano sa pinagpapala ng Diyos ay nananatili yung magandang katangian sa kanya ng isang trigo, mababang loob. Hindi masyadong nagmamalaki sa kung ano na ang meron tayo bilang isang trigo. Yan po ang isang aral dyan, mga kapatid. Kaya akala nyo ba basta ginamit yung ilustrasyon na ito, tapos na, paala na kayo. Sabi ni Jesus, basta binigay ko na yung illustration na yan. Yung halimbawa niya, paala na kayo intindi. Merong malaking kaugnayan ito sa buhay natin, mga kapatid. At kahit na tayo ay nagsisikap, no? Sabi ko nga, inalam namin ano nga ba lasa? Sapagkat yung trigo ay talaga namang mainam ang lasa. Manamis-namis. Manamis-namis po ang lasa niyan. At tamang-tama yung sinasabi sa pag-aaral, sa mga unang Biblia, matamis ang bunga. No? Nagbibigay ng maayos na nutrisyon. Ang isang matabang trigo, ang isang tunay na trigo. Di ba pagka tayo, pag maganda yung aura natin, kapag tayo ay pinagpapala na binibless mga kapatid, di ba? Ibinabahagi din ng trigo nito yung kanyang bunga. Doble, triple yung kanyang ani. Sapagkat nasa pag-aalaga, nasa pag-aalaga. At kung talagang siya tunay na trigo, hindi po malayong sabihin o hindi posibleng ibahagi din naman natin yung ating mga inaani sa buhay. Amen? Tandaan natin, ang tunay na trigo ay masarap, manamis-namis, nakakabusog. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang masarap yan? Mukha bang manamis-namis yung itsura? Yan, tingnan yung itsura. Diba? Yun ba ang katangian ng pagiging trigo natin bilang mga Methodist, bilang mga Kristiyano? Kasi sarap din ba natin ang trigong ito na inihalimbawa ng ating Panginoon Kristo? Ngayon, dahil alaman na natin ang lasa ng trigo, manamis-namis, masarap, nakakabusog. Lahat po pati sa mga soy sauce, di ba? May trigo po yan. Lahat po yan may sangkap na trigo. No. Dahil inihahalo ang masarap na trigo ito sa iba't ibang produkto natin sa ating mga consumers. Alam natin nakapagbibigay ng sustansya at tamang pangangalaga sa atin. Tulad na sinasabi po natin kanina, kung hindi tayo devoted doon sa apat na bahagi
ang pinag-usapan natin kanina, yung ating prayer, nangako tayo, nagkaroon tayo ng covenant prayer. Ano? Talaga pong habang ginagawa natin ito, may mga damong sumisingi. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang damo yan? Hindi naman siguro. Mukha bang damo yan? Hindi naman siguro. So hindi magiging palaki dyan mga kapatid. Pwedeng yung katabi mo, pwedeng kung sino man, at pwede naman kung ano ang ating mga sa nakaraang linggo, ano ang ating mga ano. Sabi dito, nang dahil sa kabalas ng material na bagay, nakalimutan nila ang Diyos, nawala na sila ng sigla sa kanilang paglilingkod dahil sa pagkahumaling sa mga material na bagay, sa mga laman. Di ba ganun mangyayari talaga? Kaya isang malaking challenge po sa atin, mga kapatid. Lang pagiging trigo, sabi natin, ang pagiging trigo ay masarap, manamis-namis. Diba? Yun yung saganang buhay. Yun yung pagpapala ng Diyos na hindi natin pwedeng ipagdamo at ipagmalaki. Kung binibless tayo, hindi tayo pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kapatid, talaga naman, isang ganun lang. Pwedeng bawiin sa atin ng Diyos ang lahat-lahat na nasa atin. Amen ba ron? At kuminsan nagkakaroon tayo ng mga pagkakamaling pananaw na kaya lamang tayo tumatalo sa mga prayer intercessor. Kaya lamang tayo tumatalo. Yan yung mga maling, yan yung mga teorya natin, ha? Yan yung mga hindi facts po yan. Yan po'y talagang mga ewan ko, pamahiin ba matatawag yun? O meron lang tayong gustong patunayan o mga maling pananaw na kaya tayo dumadalo sa mga prayer intercession dahil meron na tayong mga mabibigat na problema. At kapag wala ng problema, hindi na tayo, wala na. Nasaan na si kapatid na gano'n? At bigla na wala. Hindi na siya dumadalo. Wala na. Kaya po yung ating susundan pa rin yung ating prayer covenant na 21 days, hindi po yun ang usapin eh. Kahit gawin pa natin 40 days, 30 days, 365 days. At dumating ang panahon na talagang ito na ang maging oxygen at buhay ng iglesia na laging pinapalambot ang puso natin, nakababad ang ating sarili, ang ating isip sa pananalangin. Yun po ang maling na kaugalian ng mga Pilipino, na mga Kristiyan, na sila ay magbababad lamang sa panalangin kapag sila ay may mabibigat na problema. At kapag wala ng problema, doon na muli sila magre-resume sa kanilang panalangin. Diba? Napakasakit na katotohanan. Yan po yung katangian natin, ano? Kung tayo binubusok, kita nyo, yumuyuko na siya. Kahit na siya ay pwede nang alihin, ano? Yan ang kanilang pagkakaiba na hindi tulad ng isang damo habang siya'y lumalaki. Makikita mo sa kanyang bunga, mas malilintog ang bunga ng trigo at mas payat ang bunga ng damo. At kadalasan karamihan ay tulyapis. Alam mo bisan ng tulyapis? Tulyapis, walang laman. Yun ang damo. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha pang may laman yan? Meron naman. Alam nyo kung ano timbang yan. Ano na timbang mo ito meron? Sabi mo una, 70 plus. Ngayon may 70, ano ka na? 73. Totoo yan, ha? Mukha namang di tulyapis sa katabi mo. Ano yan? Kapag ang isang trigong Kristiyano ay ano? Mataba, malusog. Ano? Hindi hungkad. Mataba, malusog. Pag sinabing mataba, hindi na mataba ang utak. Mataba yung kanyang paglilingkod. Masarap yung kanyang paglilingkod. Matamis yung kanyang paglilingkod sa kabila ng mga suliranig kanyang. Di ba? Nakakasalubong sa araw-araw.
At yun po ang nakakalungkot. Ang isang damo na sumasakal, ang bunga na karamihan ay tulyapis, bunga ng isang damo ay, ayon sa description ng Biblia ang Aramaiko, Hebreo ay mapait. Tignan mo yung katabi mo ulit. Mukha bang matabi siya o mapait? Mapait ka ng mukha, maasim ang mukha. No? Asim. Kaya makikita natin yung dalawang pagkakaiba. Sa umpisa, samantala sila maliliit pa, hindi mo makikita yung kanilang pagkakaiba. Humahalo, nakikitrigo, parang humahalo na. Diba? Masabi lang na sumama siya. Masabi lang na nandun siya. Pero walang malalim. Kahit matagal na yung kanyang pagkakabaon, wala namang malalim na kaugnayan. Masabi lang magkasama. Masabi lang na present. Pero hindi ganoon kalalim ang kanyang pagtatanim, ang kanyang ugat sa pagdilim ko. Tandaan natin, kung talagang tayo'y tunay na trigo, nakikiusap po ako. Ano ang sinasabi ng tunay na trigo? Mataba, punong-puno ng butil, isabihin sa kana, yung bunga, bawat uhay, kapatid, bawat hibla, napakarami po niya. Isang hibla pa lang, malintog na sa kanyang butil. Samantala yung damo, tulyapis, payak, papait, walang kagana-gana. Napait daw. Buti pa yung bata, marunong tumingin ng mapait. Makaunawa ng mapait. Marunong tumingin ng tulyapis. Kaya, pagamat nag-uumpisa tayo sa, lagi na lang tayo umpisa. Basic na naman. Ito yung laging pinaparating sa atin ng Diyos. Meron tayong laging pagkakaiba, paghalin tulad. Ikaw nga ba'y tunay na trigo? O ikaw ay damong sumasakal o sagawan, balakid, istorbulan, o nakakasira, imbis na mabilis ang paglago, ay nakakaistorbo lamang sa paglago ng ating buhay spiritual. Hindi yung tao naman. Ano-ano ang mga damo na sumasakal sa atin? Ano-ano yung mga damo, mga bagay na nagsisilbing palakad sa atin upang maaaring maging posible ang ating pangako sa iglesia. Sabi na, go and make disciples of all nations. Inaon is my parish. Pulilan is my parish. Diba yun ang sabi ni John Wesley? Hindi naman siya taga-Pulilan, pero taga-England po siya. Sinabi ko lang yun, pinaraphrase ko lang. Na kung talagang tayo'y mga tunay na trigo, lagi tayong busog na busog sa paglilingkod. Bilang isang tunay na trigo, manamis-namis ang ating paglilingkod. Masustansya ang ating paglilingkod. Bilang isang tunay na trigo, lumalago ang tunay na trigo. Hindi katulad ng damo, tulyapis ang laman ng kanyang paglilingkod. Mga kapatid, kita po ninyo. Kaya yung ating 40 days, panalangin, pakiusap. Pakiusap. Wala po sana pala absent. Gusto natin magkaroon ng trip. Gusto natin magkaroon ng 3-story building. Ang buhay ng iglesia ay panalangin. Ano sabi ni Rick Warren sa kanyang libro, sa kanyang mga sinulat? Ang isang masigla, ang isang mabungang iglesia ay hindi yung kanyang seating capacity, kundi yung kanyang sending capacity. Hindi lamang tayo nagbubuka.
Hindi lamang tayo nagbubukas ng mga upuan, kundi kailangan din po natin humayo at magbunga. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, humayo ka at magbunga ka. Ano bang sabi? Humayo ka at magbunga ka. Amen. Mga kapatid, sa huli ay muli nating alalahanin mga kapatid. Sapagkat darating sa ating pamumuno, darating at tinatawag natin harvest and judgment. Bagamat meron mga sacrifices and sabi nga, na transformasyon, may mga sacrifices po talaga. Sabi ko nga doon sa ating mga anak, mga kapatid, tulungan niyo ako. Kung nakikita sa ating mga manggulang na hawak natin lagi gadgets, alas 10 na ng gabi, alas 11 ng gabi, hawak pa natin gadgets, eh talagang sino naman talaga ang gagaya? Walang ibang gagaya kuya, kundi tayo. Oo. Kaya sabi ko rin sa mga anak ko, kasi po kang pasto, mag-aalas 12 na nung nakatulog, hawak ko yung gadgets, hawak mo ang gadgets, hawak mo ang big. Pero mo yan, hawak mo ang phone, hawak mo ang tablet. Kaya sabi ko siya, kasama sa aming paglilingkod, sunduin ko ang inyong mga anak. Susunduin ko kung yung hindi metodista sumasama, kayo pa mga metodista. Yung alam, tsaka natin, hatid sundo na nga ayaw nyo pa, ba gusto nyo, pakainin ko pa sa Jollibee ng McDo yan. Hindi ko ba? Hatid sundo na, siyasama kayo. Kaya ang ambag lang natin ay gisingin ang ating mga anak na every Saturday ay meron silang covenant at commitment sa Panginoon. Amen? Upang mula sa ating mga ganyang kaliliit na bata, o kita po ninyo, laro na sila ng laro. Kapag hindi natin sila tinuruan, wala pong gagawin sa iglesia doon, kundi maglaro lang. Naglalaro na sila sa paglilingkod kasi wala sila nakamunatan, nakagisnang tamang paraan ng paglilingkod upang tayo ay mamunga ng mamunga, matamis na bunga sa ating paglilingkod, katulad ng isang tunay na trigo. Amen? Salamat po, pagpalain tayo lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po yung magpatuloy sa pagpapasalamat at magbibigay ng talaga sa ating Panginoon.
Diyos, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Hindi lamang na may kinalaman sa Nutrition Month, kundi paano rin namin bibigyan ng masustansyang paglilingkod ang aming sarili, ang aming buhay spiritual, nagamat maraming mga damo, priorities na sumasakal, sisilbing balakid sa aming paglilingkod. Matili lang kami sapagkat darating ang panahon din ng pag-aani, kahit nasa tabi-tabi lang namin, maaaring ang mga oras, ang aming mga priorities, nagsisilbing mga damo, alin nga bang mas mahalaga. Pero kung nakatutok lamang kami, nakafocus sa aming pagpapalago, ay makikita mo ang maraming bunga nito tulad ng isang trigo na mayroong maraming bunga, maraming butil sa isang uhay, sa isang hibla lamang ay hitik sa butil ang tunay na trigo. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Pagamat kami ay nagpapatuloy na tumutuklas, na naway hindi naman habang panahon tumutuklas, laging nagsisiyasat sa sarili. Ano ang pinakamainam, pinakamabisang paghayop? Umpisahan namin sa aming sarili. Umpisahan namin sa disiplina. Sapagkat kayo ng dakilang Diyos ay punong-puno ng disiplina. Paano nyo hinubog at pinago ang pagkatao ng inyong mga alagad. At ang mga libo-libong mga sumusunod sa inyo, marahil magamat hindi lahat, ang iba, karamihan ay tumalikod, kumaliwa ng daan, at hindi na natili sa pagsunod sa inyo. Naunawaan namin dakilang Diyos na bahagi ito ng aming paghayo, bahagi ito ng aming paglilingkod. Minsan parang ayaw na po namin, suko na kami, parang walang bunga, walang tugon, kasagutan sa aming mga panalangin. Ang mahalaga po ay manatili kami sa iyong mga yapak, manatili ka namin sinusundan. Dahil hindi naman po mawawala anumang mga damong ligaw na sumasaan, pumipigil, humaharang sa aming dadaanan. Mahalaga po ay manatili kami, determinado kami, na hindi lamang para sa aming personal na obligasyon, kundi merong isang iglesia kami, kanlungan, merong iglesia pamilya kaming silungan, na sama-sama po ang bawat pamilya. Dalangin din namin dakilang Diyos samantalang sa aming paglilingkod, ang aming panalangin sa mga pamilya, ang relasyon ng sambahayan, ang mga may karamdaman, bahagi ito ng aming pisikal, kakasakit. Pero dahil sa panalangin ng bawat isa, ang intercessor prayer, ang panalangin bawat organisasyon, hindi lamang sa umpisa kami mainit, kundi nasugong, kung hindi tatapusin namin ang mga pangako na ito. Kami po'y nangako sa iyo kami nangako, hindi sa aming katabi, upang magpatuloy na nagbubunga ang aming paglilingkod ng mga trigo. Dalangin din po namin ang aming mga mahal sa buhay na nasa ibayong dagat. Alam namin, kontraktor po sila doon. Pero alam namin, dakilang Diyos, ikaw ang namamagitan sa kanila, sa pamilya, malayo mo sa kanila, ay may maayos na kaugnayan. Huwag nilang ipagpalit sa anuman ang kanilang pagpunta ron sa ibang bansa. Alalahanin po nila ng pamilyang iniwan dito, isinakripisyo dahil sa kinabukasan at pangangailangan mahal pamilya. Dalangin din po namin dakilang Diyos na bawat organisasyon ay maging passionate, maging laging may pagnanais. Hindi lamang sinusumpong-sumpong o pasumpong-sumpong, o hindi talagang meron katalagahan ng aming buhay sa iyo, para sa iyong iglesia, para sa mga concern at panalangin namin, hindi lamang ng building fund, hindi lamang ng pinakananais namin magkaroon ng isang maganda o marilag na gusali. Higit sa lahat, dakilang Diyos,
mula sa aming sangayan, sa aming magmumula, huwag na kami magturo. Magsimula sa aming tahanan, sa aming pamilya, magulang, anak, bago kami magturo sa iba. Masimulan namin sa loob ng iglesia at ang lahat ng aming ginagawa, darating ang panahon na ito, abungarin ko. Maraming salamat na kinang Diyos. Lahat na ito'y sa'yo namin, itinatalaga, dinudulog sa iyo. Magpatuloy kami sa tamang direksyon. Huwag po kami panghihinaan ng loob. At i-confess namin, ipahayag namin sa iyo at sa aming kapatiran, sa bawat grupo na aming prayer intercessor. Huwag kaming mahiyang ilahan sa kanila upang maging kagaanan namin ang isa't isa at ng Diyos. Huwag namin isipin na kami pag-uusapan lamang, kundi upang maging kalakasan namin at suportahan namin ang panibagong programang ito ng lakbayin. Hindi kami sumasama sa panalangin dahil meron lang kaming mabigat na problema. At kapag wala na, nawawala na rin kami sa sirkulasyon ng mga gawain. Ito po yung pinakapanpak, pinakamaling desisyon na ginagawa namin. Umaalis kami, dumidistansya po kami, imbis na magkaroon ng lesson o aral, pakinabang ang aming mapapakinggan. Huwag namin tignan ang aming estado sa buhay, kundi katulad ng isang trigo, mababa, yumuyoko. Walang nagmamalaki anuman ang aming estado sa buhay. Iwasan namin maging mapagbalaki sa buhay na kila Diyos. Maraming salamat po. Lahat ng ito'y isay namin, tinatalaga sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Susugo sa atin, katulad ng kanyang mga lingkod, ang patuloy na kasama ng ating Panginoong Kristo. At sa ating panahon ngayon, na siya, tayo naman ang siya magpapatuloy nito. Sa gabay at pagkasi ng kanyang banal na Espiritu, ang laging sumaatin mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. Selina at maraming mga apo.
Pangalawang anak yata ito ni Ate Pastor. Meron po silang grupo na ang awit at ayahan po natin sila mag-invite. Magandang tanghali po sa ako po si Alvin, Dr. Alvin Bonilla.